alam ko po na maulan at mahirap lumabas, ngunit naroroon yung ating kagalakan palagi na makapagpuri sa Panginoon kahit sa anumang sitwasyon. Kaya salamat po sa Panginoon. At tayo po ay magpapatuloy sa ating serye na tinatalakay sa Aklat ng mga Pilipos. At sa umagang ito, yung pag-uusapan po natin ay yung panalangin ni Apostol Pablo para sa paglagong espiritual. Babasahin ko po sa English yung text natin at tayo po ay mananalangin. Ito po ang sabi sa Philippians 9:11, "And this I pray, that your love may overflow still more and more in real knowledge and all discernment, so that you may discover the things that are excellent, that you may be sincere and blameless for the day of Christ, having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ, for the glory and praise of God." Tayo po ay manalangin. Aming Ama, kami po ay muli nagpapakumbaba at lumalapit sa inyo. Humihingi po kami, Ama, ng paglilinis sa anumang Panginoong karumihan, kasalanan na meron kami. Panginoon, kami ay inyong patawarin at alisin niyo po ang balakid, anumang balakid sa aming pakikinig ng inyong salita, sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa, Ama, ito po ay maipahayag ng malinaw, ng maayos, faithfully, Ama, at dalangin po namin na kayo ang siyang magbigay ng karunungan sa amin upang ito ay maunawaan at maipamuhay. Nawa, Ama, ay samahan kami at kayo lamang ang maitaas sa aming pag-aaral ng inyong salita. Purihin po kayo at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, nung nakaraan po na ating tinalakay itong Philippians, tiningnan natin yung kanilang joyful fellowship na nakita natin yung kanilang pagsasama, yung kanilang partnership in the gospel. Ito ay nag-udyok o nagmo-motivate kay Apostle Paul na siya ay manalangin. At nakita natin yung kanyang attitude doon, yung manner ng kanyang pananalangin, na siya ay merong kagalakan sa Diyos sa lahat ng pagkilos ng Panginoon sa iglesia ng Filipos, no po? So yung vertical o yung patayo na aspeto ng kanyang panalangin, lahat 'yon ay para sa kapurihan ng Diyos, yung kanyang pasasalamat ay nandoon. At sa umagang ito, ang titingnan naman po natin ay yung horizontal aspect ng kanyang panalangin. Ano po ba yung pinapanalangin niya sa iglesia ng Filipos? Ano yung pinaka-importante para sa kanya? Kaya ito ay kanyang ipanalangin. So yun po yung titingnan natin ngayon, na makikita natin yung kanyang kasiyahan, yung kanyang kagalakan na pananalangin ay idinulog niya yung spiritual na kalagayan o kalaguan ng iglesia, na para sila ay lalong mag-mature at maging fruitful para sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang title po ng ating mensahe ay yung Prayer for Spiritual Maturity, o yung panalangin para sa spiritual na paglago. Ang message po natin ay believers are to pray for and pursue spiritual maturity by growing in love for the glory of God. Ang mga mananampalataya ay dapat nananalangin at nagsusumikap na lumago sa spiritual sa pamamagitan ng paglago sa pag-ibig tungo sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Meron lamang po tayong 2 puntos na ating pag-aaralan. Although itong aking notes ay 11 pages, ano po? Pero may 2 lamang po tayong puntos na nais nating bigyan ng diin. So una po yung petition, the petition, verse 9. Ano ba yung request ni Apostle Paul sa kanyang panalangin? And then second point is yung purpose. Ano ba yung
dahilan kung bakit siya nananalangin ng nito na lumago sila sa pag-ibig. So, dalawang pilamang po, petition and purpose. So magpatuloy po tayo. Una yung petition, sabi dito, and this I pray that your love may overflow still more and more in real knowledge and discernment. So sa Tagalog, ang sabi, idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So, and this I pray. Alam po natin si Apostol Paul ay laging nananalangin sa bawat epistle na o sulat na kanyang ginawa, nandoon yung kanyang pananalangin. At ito nagpapakita, nag-emphasize kung gaano ka-importante yung constant na intercession at communication sa ating Diyos. Kaya dapat po hindi natin binabalewala yung panalangin. At kahit po siya ay nakakulong, ang ipinapanalangin niya, hindi po yung pangsarili niya, hindi na siya ay makalaya, hindi na siya ay sabihin natin maging maalwan, kundi yung kanyang priority, yung kanyang panalangin ay yung spiritual well-being, no, yung spiritual ng mga taga-Pilipos. So dito pa lang makikita natin na yung focus ng isang mananampalataya, especially ng isang lingkod ng Panginoon, ay yung spiritual na kalagayan at kalaguan ng bawat isa. Although alam natin importante din na ipanalangin yung ating mga pangailangang material, pero ang pinaka-importante higit sa lahat ay yung spiritual. And dito makita kaagad natin na yung primary concern po ng ating buhay sa mundong ito at ng ating panalangin, yun po dapat ay yung ating spiritual growth o yung sanctification natin. Hindi lamang natin kundi lahat po ng mananampalataya, especially po sa ating iglesia. At lahat po ng other concerns, secondary lang po yun. Ang primary talaga concern ng ating prayer ay yung paglago ng spiritual. At bakit dapat ipanalangin yon? Dahil alam po natin na yung pananalangin, yun din po ay nagbibigay at nagpapahayag sa atin na wala po tayong magagawa kung hindi po tayo sasamahan ng Diyos. Na yung total dependence natin sa Kanya, sa lahat ng bagay, especially spiritual growth, yun po ay tanging sa Diyos lamang. At yun ang idinadalangin natin. Dahil alam natin, nung nakaraan, Philippians 1:6, siya yung nagsimula ng gawain na ito at siya din po yung magtatapos. That he who began a good work among you will complete it by the day of Christ. So siya ang nagsisimula, siya ang nagpapalago, at siya rin ang magbibigay ng kakumpletuhan, ng consummation. Kaya makita natin dito, sana po ay nakikita natin yung importance ng panalangin at yung laman nito na hindi lamang yung pangailangang material, kundi higit sa lahat yung spiritual na kalusugan natin at ng bawat mananampalataya. Yun ang dapat po idinudulog natin sa Diyos. So, siguro po by isang manner of challenge is, ano po ang palagi nating ipinapanalangin? Naipanalangin po ba natin ang mga spiritual na kalagayan ng ating mga kapatiran? Meron pa po bang mas higit na importante sa spiritual na kalagayan? Sana po maisama natin sa panalangin ito. At hindi lamang ito kasama na addition, kundi sana po ito ay maging priority. So, yun, nakita po natin kung gaano kahalaga ang pananalangin. And this I pray. Yun ang pinapanalangin ni Apostol Pablo. Siya ay nananalangin sa kanilang spiritual na paglago. At ano pa ang kasunod? That your love. So, hihimay-himayin po natin. That your love. No, sabi dito sa Tagalog, ang inyong pag-ibig. So ano po bang klaseng pag-ibig ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa pagkakataong ito?
At bakit ito yung ipinapanalangin niya? So alam po natin yung word na love dito, ito po ay Greek word agape. Ito po ay isa sa mga apat na salita ng pag-ibig sa Grego. Marami pong salin yung love sa iba't ibang lengguwahe. Pero sa Grego po, ito po ay kabilang do sa apat na main forms ng love in Greek. So yun yung agape, yung eros, storge, philia. So alam po natin yung eros, yun yung romantic love. Yun yung love na sa mag-asawa. No po? So doon natin nakukuha yung word na erotic, no? Yung storge naman. Ito yung pag-ibig sa pagitan ng pamilya. So ako yung pag-ibig ko sa anak ko, yung anak ko pag-ibig niya sa mga kapatid niya, ang tawag doon sa Grego ay storge. At yung panghuli yung philia. No po, yung pag-ibig between friends, no po, na tayo may mga close friends tayo, may mga best friends tayo. Yung affection natin sa kanila, ang tawag po doon ay philia sa Grego. Pero yung agape, ito yung pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Bakit po? Kasi itong agape, ito ay ang pag-ibig na unconditional, self-sacrificial, at merong commitment sa pagiging ikabubuti ng isang tao. No po? Na itong agape na ito ay supernatural love na hindi po ito galing sa mundong ito. At ni kahit kailanman ay hindi kayang gawin ng sino man na wala sa ating Panginoong Hesukristo. Itong pag-ibig na po ito, itong agape na ito ay galing sa Panginoon at para sa Panginoon, because ang Panginoong Hesukristo mismo, yung kanyang attribute, yung kanyang character ay pag-ibig. Sabi nga po sa 1 John 4:8, God is love. At yung binasa po natin kanina, kung gusto nating lalo pang klaruhin kung ano tong pag-ibig na ito, sinabi sa 1 Corinthians 13:4-7. This is a very famous verse na laging nakikita natin pag Valentine's, no? Love is patient, love is kind, it is not jealous, love does not brag, it is not arrogant, it does not act disgracefully, it does not seek its own benefit, it is not provoked, does not keep account of wrong suffered. So ang lahat po ng ito, ng description at yung action kung paano isinasagawa itong pag-ibig na ito po ay lahat galing sa Diyos. At makikita natin na ito ay napaka-importante, itong pag-ibig na ito. Bakit po? Dahil sa pag-ibig na ito, dito tayo iniligtas ng Panginoon. Sabi po sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love, agape, toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us while we were yet sinners. So nakikita natin yung unconditional na aspeto ng pag-ibig na ito, na kahit tayo ay makasalanan, tayo ay hindi kaibig-ibig, namatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa ating katubusan ng kasalanan. 1 John 4:10, In this is love. Ito raw yung pag-ibig, yung agape. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So nandun yung sacrificial na aspeto ng pag-ibig na ito. At ano pa? Ephesians chapter 1:4-5. In love, again, agape, in love, He predestined us. So nakikita nyo po kung gaano ka-importante itong pag-ibig na ito. Na ito ang siyang dahilan na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Alam natin we are saved by grace. Pero yung grace na yun ay may kasamang love, because sabi sa Ephesians 2, chapter 4, verse 5, but God,
being rich in mercy, because of His great love, agape, with which He loved us, even we were dead in our wrongdoings, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So ang pag-ibig, yan po ay napakasabihin nating big deal sa ating Panginoon. Diyan niya tayo iniligtas. At ano pa, hindi lamang tayo iniligtas ng Panginoon, kundi tayo ay kinukuman niya na umibig. Sabi sa Matthew 22:37, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So nandun na naman yung command, yung salita na kailangan nating umibig. And sabi pa sa 1 Corinthians 16:14, let all that you do be done in love. So lahat daw po ng ating gagawin ay dapat gawin natin ng may pag-ibig. So nakikita nyo na po ba yung importansya nito? Kung bakit sa dami-dami ng pwedeng ipanalangin ni Apostol Pablo para sa mga Filipos. Na po, kasi ang ganda na ng relasyon nila eh. Sila ay nagtutulungan, sila ay nagsasakripisyo. Etong fellowship nila ay nagpuproduce ng so much joy kay Apostle Paul. And yet, the Apostle prays that their love be more and abounding more. Bakit? Because for without love, we are nothing. Sinabi yung kanina sa binasa natin, 1 Corinthians 1 verse 2. If I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but do not have love, agape, I am nothing. I am nothing. Wala. Kung wala tayong pag-ibig, wala tayo sa harapan ng Panginoon kahit gaano pa tayo kagaling sa ating ministeryo, sa ating buhay, kahit lahat pa ay alam natin, meron tayong pananampalataya, sabi dito, that can move mountains, but do not have love, I am nothing. So, church, sana po nakita natin na ito yung pag-ibig na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay marka ng isang tunay na pananampalataya o mananampalataya. Because sabi, everyone who loves is born of God and knows God. Yung po yung 1 John 4:7. So, makikita natin, una, ipagpasalamat natin sa Diyos na binigyan niya tayo ng ganitong pag-ibig. Na siya ay umibig sa atin ng may ganitong klaseng pag-ibig na hindi niya tiningnan kung ano yung kalagayan natin, kung ano tayo. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, kung talagang magiging honest tayo sa sarili natin at makikita natin kung paano talaga tayo, kahit po siguro tayo, hindi natin iibigin ang ating sarili. Hindi natin gugusto yung ibigin ang ating sarili. Pero ang Panginoon, ang Diyos, inibig niya tayo. So, ipagpasalamat po natin yun na we are undeserved sinners, but God still love us with this kind of love, agape love. No po? At ano pa? Dahil nakita natin na ito ay importante sa buhay ng isang mananampalataya. Importante dahil yung love na ito ay sumasaklaw sa buong buhay ng mananampalataya. Dapat po ito ay pinaprioritize natin. Na ito yung sinasabi natin na dapat nating palaguin. Kasi bilang mga mananampalataya po, meron na po tayong ganitong pag-ibig eh. Although it's not perfect, dahil wala naman pong perfect sa mundong ito while we are still here. Pero as a believer, yung sabihin natin yung baseline o yung basic na meron tayo, itong pag-ibig na ito. So dapat po ito ay ating kinukultivate. Dahil ito po yung daan, ito po yung key o yung susi para tayo ay lalong lumago sa ating spiritual, sa ating pananampalataya. So, hindi lamang dapat natin siyang i-prioritize, pero ano po yung kasunod dito? Sabi, to abound more and more. So, napakaganda nito po, abound more and more.
So, sinabi natin na meron na silang pag-ibig na ito. Kaya nga po sila, kahit may pagdurusa, may paghihirap, nakukuha pa rin nila na ipanalangin, serve kay Apostle Paul, maging partners ng gospel. Dahil nandito na yung pag-ibig na ito. Pero ang sinabi ni Paul is to abound more and more. Abound more and more. Ano sabi dito sa Tagalog? Sumagana. Ay lalo pang sumagana. Pero sa English ang ganda kasi abound na, more and more pa. Yung abound po dito means to exceed o lumagpas. Exceeding what is expected and required. So kumbaga, kung ang requirement, let's say, di ba, may mga passing grade, 90, 80, pero sinasabi ito yung abound, lagpasan pa na yun. Mag-overflow. No po? Yun yung sinasabi dito, yun yung panalangin ni Apostle Paul dito na lalo pang sumagana. At dito, yung term na abound, ito po ay nasa present tense na progressive, meaning ito ay nagpapatuloy na yung gusto o yung panalangin, yung petisyon ni Apostle Paul is for the saints o sa mga mananampalataya to continually, tuloy-tuloy na pag-uumapaw ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa nila mananampalataya at sa lahat. So nakita po ninyo na yung pag-ibig na ito na meron na tayo bilang mga mananampalataya, hindi lamang ito dapat maging stagnant, kundi ito ay dapat lalong sumagana, lalong mag-umapaw. At sinabi pa, more and more, na hindi lamang ito nag-uumapaw, pero ito ay patuloy na nag-uumapaw, na ito ay walang limit. So, makita natin na yung spiritual maturity, ang kailangan po doon upang yon ay ating sabihin nating makamit, ay yung ating pag-ibig na meron na tayo, ito po ay lalo pang mag-umapaw. At hindi po nangangahulugan na si Apostle Paul ay sabihin nating nakukulangan, o sabihin natin na nanghihingi pa sa mga taga-Pilipos. Ngunit ito ay actually encouragement sa kanila. Kasi ang gusto niyang sabihin dito, nandyan na yung pag-ibig nyo. Nandyan na yung pag-ibig nyo at nawa sa biyaya ng Panginoon, lalo pa itong dumami ng dumami, lumaki ng lumaki at mag-umapaw ng mag-umapaw. So nandoon yung encouragement niya, yung exhortation niya na tayo ay patuloy na lumago sa ating spiritual na buhay sa pamagitan ng paglago sa pag-ibig. So ano po ang point? Ang point po is, yung spiritual maturity po, ito po ay dapat nagkakaroon tayo ng increasing, yun po yung keyword, yung increasing desire for love, for our love, for this agape love, for this unconditional, sacrificial, selfless love sa ating buhay na ito ay mag-increase. Na hindi tayo nakukontento, hindi tayo nagiging sabihin natin passive. Pero nandun yung active desire natin for what? To obey God's word, to love one another, and to show this love to others para po tayo ay maging isang buhay na patotoo. So ito po yung dapat na panalangin natin tulad ng panalangin ni Apostol Pablo, na yung ating pag-ibig ay palaging lumago. At paano? At ano yung dapat lumalago? Kanina sinabi na natin kung ano yung pag-ibig. Love is being patient. So, dapat while tayo ay nagiging patient na, sikapin pa natin to be more patient. Love is kind. So, sikapin natin na mag-increase pa yung kindness natin. More selfless. More love for the truth. More hope. More endurance.
So nandun po dapat yung pagsisikap. Pero at the same time, alam natin na kung hindi tayo sasamahan ng Panginoon, kung hindi tayo bibigyan ng banal na espiritu ng enablement para mag-increase, hindi po natin ito magagawa. So ang balanse naman po nito, nandoon yung ating responsibilidad na ito ay pagyabungin natin o pasaganahin natin. Ngunit, sa dulo nito o ang sabihin natin, ultimate cause nito ay walang iba kundi ang Panginoon. Kasi ano pong sabi sa Thessalonians chapter 3 verse 12? May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May the Lord. So it's the Lord that makes the increase. No po? Hindi tayo per se, hindi yung sarili nating kakayanan, kundi ang Panginoong mismo ang nagbibigay ng paglago na ito, ng pagsagana na ito. At sana po mga kapatid, as a warning, na wala ni isa man sa atin na mag-iisip na tayo ay nasa level na yung pag-ibig natin. Okay na ako sa harapan ng Panginoon na wala na akong kailangang i-improve. Nakita natin yung prayer ni Apostle Paul dito is to abound more and more. Meaning, sa mundong ito, we will never be at the level na o dun sa level na tayo ay makukontento na sa ating pag-ibig. Hindi po yun sign ng spiritual maturity. In fact, yun po ay immaturity. Dahil ang isang Kristiyano po, ang lagi po niyang iniisip ay lumago sa biyaya at karunungan sa Panginoon. At doon po tayo sunod na pupunta. Sabi doon, about more and more in real knowledge and discernment. So dito nakita natin yung pag-ibig, ito ay hindi lamang sabihin natin na isang emosyon, kundi ito ay guided by real knowledge and discernment. Sinasabi ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Pilipos na yung tunay na pag-ibig, ito ay may kasamang real knowledge and discernment. Anong sabi dito sa Tagalog? Sumagana sa kaalaman at sa lahat ng pangunawa. So ano po ba yung kaalaman o yung knowledge? Alam po natin na kung kanina sinabi natin, if we have knowledge pero without love, we are nothing. At sabi rin sa 1 Corinthians 8:1 na yung knowledge puffs up but love builds up. Pero ang gusto po nating sabihin na hindi rin pwedeng love lang without knowledge. Hindi po yun ganoon. Love is not blind, no po? Lagi natin naririnig yan, love is blind, pero hindi po. It needs knowledge. Yung totoong karunungan, yung karunungan na hindi sa mundong ito. Kasi ano po ba yung ibig sabihin ng knowledge dito? Pag binasa niyo po sa Colossians chapter 1 verse 9, sabi doon, for this reason, we also, since the day we heard about it, have not ceased praying for you and asking that you may be filled with the knowledge of His will. So yung knowledge po dito na kailangan sa pag-ibig, yun po yung knowledge ng kanyang kalooban. At ano po ba yung kalooban ng Panginoon? Saan po makikita ang kalooban ng Panginoon? Paano po natin malalaman? Andito po sa salita ng Diyos. So, ang sinasabi, yung pag-ibig daw po na dapat meron tayo na ating dapat pinapasagana sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Ito po ay dapat guided ng knowledge, ng spiritual knowledge, ng biblical knowledge na yung kanyang kalooban, yun yung ina-apply natin para maibigay natin o sabihin natin, maipamuhay natin yung totoong pag-ibig. Na itong knowledge na ito, hindi lamang siya nasa ulo natin, pero ito ay na-experience natin dahil ito ay ina-apply natin sa ating buhay. At sabi pa, and all discernment. Ang sabi dito ay pangunawa.
No po? So, hindi lamang knowledge, pero nandun yung discernment na nandoon yung ating moral perception o kung paano natin iniintindi o inuunawa o naiintindihan yung mga bagay na na may kinalaman sa morality, no? Ito yung practical application ng knowledge. Ito yung abilidad na ma-distinguish natin o makita natin yung pagkakaiba ng tama at mali upang makagawa tayo ng tamang desisyon sa ating buhay. So ano po yung point? So kanina po nasabi ko, ang mundo na ito sinasabi, love is blind, no? Meron pa yung hahamakin ng lahat, no po? So reckless. Pero no po. The Bible clearly teaches us that this love, this agape love, it's not alone. Meron tong kasamang knowledge and discernment na yung true love, it is guided by the Word of God and by the application of the Word of God. Dahil alam po natin na kung wala yung knowledge, kung wala yung discernment, itong pag-ibig, gaano man tayo sabihin natin na ka-zeal or enthusiastic na ipakita ito, ito ay maaaring maging sabihin nating delikado sa atin, no? So, siguro po sa simpleng isang ilustrasyon na lang, ako po bilang magulang, hindi po pwede na dahil sa pag-ibig ko ay ito-tolerate ko ang aking anak kung siya ay may maling ginagawa, na siya ay di ko didisiplinahin. Iniisip natin dahil mahal natin sila, ayaw nating masaktan yung damdamin nila, ayaw natin sabihin natin masaktan sila physically kasi kailangan po natin silang paluin. Pero that's love without knowledge. That's love without discernment. Dahil ang sinasabi ng salita ng Diyos, train up a child the way he should go. Sabi, spare the rod and spoil the child. So nandoon dapat yung discipline na ibinibigay natin at that is the most loving thing that we can do for them. Pero kung papairalin lang natin yung pagmamahal na walang knowledge from the Word of God, from the Scripture, hindi po natin magagawa. And then ang ending, ang anak po natin ay lalaki na sabihin natin na hindi nakakaalam ng tama at mali. No, nakakalungkot po kasi marami na po ako nakitang ganyan. In fact, yung pong isa naming kumare, gano'n ang ginawa niya. Lahat ibinigay niya, di niya pinagsasabihan, no? Kasi bata nga naman, cute-cute, o hindi niya dinidisiplina sa larangan ng sabihin natin ng kung paano sinasabi ng Biblia. Ngayon po, lumaki yung kanyang, actually pamangkin niya yun eh. Lumaki yung kanyang pamangkin. Grabe po. Gusto niya nang ipamigay sa DSWD. Ganun po kasama eh. Ganun kalala. So, love without knowledge and discernment, it's harmful, it's dangerous. And alam natin, sikat na sikat, pride. Love wins. No po. Hindi po love na itolerate natin yung kasalanan. Dahil sinabi kanina, binasa natin, love does not rejoice in falsehood or love rejoices in the truth. So, hindi maaari na dahil mahal natin ang isang tao at ayaw nating masaktan ng kanilang damdamin, hindi na nating sasabihin na kapatid o kaibigan, nauunawaan kita, naunawaan kong kinakalagyan mo at dahil ang Diyos naman ay pag-ibig, mahal ka niya kung kahit ano ka. Hindi po. Yung pride parade na yan po ay hindi pagpapakita ng totoong pag-ibig. Kundi ito po ay distortion ng pag-ibig na ang totoong pag-ibig, sabihin natin kung ano yung kalagayan nila sa Panginoon at kung paano nandoon ang pag-asa nila sa Panginoon lamang. Yun po yung totoong pag-ibig. At yung point po is, etong knowledge and discernment, ito po yung kukumpleto sa spiritual maturity natin. Ito po yung kailangan. Kasi etong knowledge and discernment, this is mature love.
This is not just emotional love. This is the mature love that the Lord wants us to pursue. So, nawa, mga kapatid, kung yung pag-ibig natin ay sumasagana na, wag po natin kalimutan na it should be guided and controlled by our theology, by the Word of God, by the truth of God, para hindi po tayo mapapahamak, hindi tayo mamimisled, at di natin mamimisapply itong pag-ibig na ito na meron na sa atin. So, ito yung petition ni Apostle Paul na yung pag-ibig ay sumagana. At bakit niya gustong sumagana ito? Ano yung purpose? So, for our second point, sabi dito, so that you may discover the things that are excellent. So, yung sinabi dito, the things that are excellent, o sa ibang salin, so that you may be able to test and prove what is best. So, ang ibig sabihin po nito, pag tayo ay meron ng knowledge at may discernment, kaya natin kailangan yon para ma-discover natin o ma-test natin yung mga bagay na kung ano yung pinakamainam. Kasi yun na po yung paglago na nagkakaroon na tayo ng perspective, ng discernment na sa dami-dami ng mga desisyon, sa dami-dami ng mga impormasyon na kailangan natin pag-isipan, natitest na natin at nakikita na natin ano ba yung pinaka-the best course of action sa aking buhay na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Na hindi lamang ito makita mo yung tama o at mali, pero makita mo kung ano talaga yung mga bagay na importante. Ano ba talaga yung mga bagay na priority kumpara doon sa mga hindi naman ganun ka-importante. So, ang point natin, Christians are called o tayo ay tinatawagan na ma-discern natin kung ano yung excellent upang tayo ay makapag-desisyon biblically at wise sa ating desisyon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, yun yung purpose na matest natin lahat ng bagay kasi alam na natin di ba po, may tinetest tayo, dapat meron muna tayong prior knowledge para makita natin kung at matest natin ang tama ng isang bagay. So ito din naman, dahil lumalago na tayo sa pag-ibig, sa kaalaman at sa discernment, maaari na tayong ma-discover natin o matest natin kung ano yung best para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ano pang sabi? That you may be sincere and blameless for the day of Christ. O sinabi dito sa ibang salin, pure and blameless. So pinapakita dito yung ethical and moral, yung ethics ng buhay natin and yung moral standards ng buhay natin. Na yung pure, sinasabi doon ay nandoon yung ating sinseridad, yung ating integridad, na tayo ay sabihin natin hindi mapagkunwari, no? Yung pure dito, yung katulad ng sinabi na blessed are the pure in heart. So yun yung sinasabi, yun yung effect ng paglago natin sa pag-ibig na may knowledge and discernment na gusto nating maging pure and blameless sa harap ng Panginoon. Again, blameless doesn't mean perfection. Hindi po yun. Pero ang sinasabi dito, yung blameless na yung buhay natin, hindi po tayo nakakatisod ng iba. Na pinapakita dito yung transformation ng gospel sa ating buhay na tayo ngayon ay nagsisikap na mamuhay para sa kabanalan at kaluwalhatian ng Panginoon. So, yun yung purpose na makita natin, ma-identify natin, makapag-decide tayo ng tama, the best decision sa ating buhay. At yung mga bagay na iyon, hindi lamang yun para tayo ay maging maalwan o maging sabihin natin na maging matagumpay sa mundong ito. Pero ultimately, it's for the glory of God and also as a duty for us while we await the coming of Christ. Kasi sabi dito, that you may be sincere and blameless for the day of Christ. So, day of Christ meaning
ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay darating muli, yung kanyang second coming. So, dahil ang mga mananampalataya ay may ganoong kaisipan na darating ang Panginoong Jesucristo, ini-encourage nito sila na mamuhay na merong eternal na perspektibo. At yung eternal na perspektibo, babalik tayo na ang priority nila ay yung kanilang spiritual na paglago habang sila ay naghihintay sa Panginoon. So yung second coming po ng ating Panginoong Jesucristo, yun po ay dapat mag-motivate sa atin na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. So nakikita po ba natin yung connection na yung paglago sa pag-ibig na merong karunungan at discernment, yun po ay papunta sa spiritual maturity, at yung spiritual maturity, yun po ay ating papunta sa sanctification. At yung sanctification na yun, lahat po ng mga bagay na yun, ang Panginoon ang siyang gumagawa sa atin. Hindi tayo lang ang gumagawa, kundi ang Panginoon ang is working within us so that yung fruit ng Spirit, which is love, yun ay laging nakikita sa ating buhay. At yun po yung isang purpose, sabi dito, yung panghuli, verse 11, having been filled with the fruit of righteousness which comes through Jesus Christ for the glory and praise of God. For the glory and praise of God. That's the ultimate purpose, for the glory and praise of God. Pero napakabuti ng Panginoon dahil alam niya na hindi natin kayang gawin iyon. Pero binigyan niya tayo ng fruit through the Holy Spirit which comes through Jesus Christ. So, filled with the fruit of righteousness, ibig sabihin, tayo ngayon, bilang mananampalataya, we are already filled with the fruit of righteousness. So, dapat itong fruit na ito ay nakikita sa ating buhay, ito ay nagbubunga sa ating mga mabubuting gawa, sa ating karakter na patuloy na binabago ng Panginoon. So, alam natin in biblical context, na yung fruit is the outcome of one's spiritual life. Galatians 5:22-23. So, dapat makita sa atin na yung buhay natin po, mga kapatid, ito ay nagre-reflect na hindi ng standards ng mundong ito, kundi ng standards ng Diyos. And then finally, sabi dito, that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Mga kapatid, all of our effort to grow in love, in maturity, it is only by Jesus Christ. Yun po ang lagi natin tandaan. It is never about us. It's always about Christ. Only through Him. Ang point po natin is, if you are struggling to grow in this kind of love sa ating buhay, baka nawawala ka sa focus to look upon Jesus, to depend upon Jesus. Yung total dependence mo, baka dumedepende ka na sa sarili mong lakas, sa sarili mong kakayanan. Hindi po, sabi to, that comes through Jesus Christ. Only through Jesus Christ we can attain spiritual maturity. Only through Jesus Christ we can bear much fruit. So, sabi diba, abide in me. We need to abide in Christ. For without Christ, we cannot have fruit. We are nothing. And by abiding in Christ, kaya we abide in Christ, the ultimate purpose na tayo ay magbunga is again, not for us to be praised, not for us to be exalted, hindi para tayo ay taas, ngunit para ibalik sa Panginoon ang lahat ng kaluwalhatian to the glory and praise of God. So, final challenge mga kapatid. Nawa makita natin na yung ultimate goal natin sa buhay ay para mabigyan ng kapurihan at kaluwalhatian ang ating Diyos. At di natin magagawa yon kung hindi natin ipupursue yung spiritual maturity. At hindi tayo magiging mature, spiritually mature, kung hindi natin pagsusumikapan o sabihin natin, ano sabi dito?
hindi natin pagiging pasaganahin yung ating pag-ibig ng merong karunungan at ng merong pangunawa. At lahat ng iyon ay only through Jesus Christ, so that wala tayong may pagmamalaki. Lahat galing sa Kanya. He is the one who causes us to grow. At para po sa mga kaibigan natin na wala pa sa Panginoon, nakita mo, narinig mo, kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi, di ba po, very famous verse, for God so loved, nandun na naman yung word, the world, that He gave us His only Son, that whoever might believe in Him shall not perish, but have eternal life. So nakikita mo ba ngayon sa umagang ito, yung love ng Panginoon na siya ay nagiging patient sa'yo, siya ay nagiging kind sa'yo, na yung kanyang kindness and yung kanyang patience should lead you to repentance? So, nakikita mo ba na sabi nga sa 1 Corinthians 13, it is not provoked, does not keep an account of wrong suffered, that God, ang Diyos, kaya niyang burahin lahat ng kasalanan mo. Yung certificate of death, sinabi sa Colossians, kinancel niya na dahil sa malaking pag-ibig niya sa'yo. Nakikita mo ba yung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa mga makasalanan tulad ko at tulad mo? Napunta siya dito para iligtas tayong makasalanan. He came here not for the well, but for the sick, like you and me. Pero sabi niya, come to me, all of you who are heavy laden. Lahat kayong mga nabibigatan sa kasalanan, nag-i-struggle, na sabihin natin, gawing tama ang inyong katayuan sa harapan ng Diyos. Lumapit kayo kay Jesucristo. Nawa makita niyo, lumapit kayo, hindi niya kayo tataboy. If only you will come to Him in faith and repentance, mga kapatid. So, the salvation is now. Nakita mo yung pag-ibig ng Diyos. Maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos dito sa mundong ito at sa paparating pa. So, come to Christ. Kaibigan, lumapit ka sa Panginoon. He came to save sinners. He came to save you. No po? Nawa, makita natin yon at magbigay yun ng kapurihan sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na lalong pumukaw sa amin, na nakita namin, Panginoon, na we should never be content, Panginoon, on where we are, Lord. But we should be always outdoing ourselves, everyone, pagdating sa pag-ibig, na lalo namin, Panginoon, i-pursue ang spiritual maturity namin sa pamamagitan po ng pagpapasagana ng pag-ibig na ito. At higit sa lahat, sa pamamagitan ng pagdepende lamang sa inyo. Dahil, Lord, wala po kaming kayang gawin kung hindi niyo po kami sasamaan. You are the one working within us, Father God. But we are also being pleaded, exhorted, and commanded na we should love you with all our heart, with all our strength, with all our mind, with all our soul, and we should love our neighbor as we love ourselves, Panginoon. Kaya nandun yung pag-ibig na ito ay kailangan namin ding i-cultivate, Ama, para po sa inyong kaluwalhatian, para po sa inyong kapurihan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon. We are completely dependent upon you in your work, Panginoon, within us. Kaya, Ama, nawa makita sa amin ito at patuloy na ang buhay namin ay maging isang buhay na patotoo ng inyong pag-ibig sa mga makasalanan tulad namin. Salamat po, Ama. Purihin po kayo at sambahin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay muling tumayo para sa pag-aawitan.